Estudyante po yan, Bente. Bago, di pa makakuha ng ID. Okay, so kita niyo yung screen. Kita nila yung Yes, sir. screen, no? Ayaw lang nilang tignan. Review Yes, muna sir. tayo. Tignan natin kung Kita, sir. Kita, natatandaan niyo kita, to. sir. Pangit ng guhit. Magpapa-activity yata. So, review tayo, ha? Ano to? Series parallel. Ha? Series, sir. Series parallel. Series. Series, no? So, Apo. lagyan natin ng value. Kunyari, ito ay 2 ohms. Teka lang, ayaw magsulat, no? Kanya, let's say 2 ohms to. Bakit tayo magsulat? Ulit po yan, sir. Okay, naka-series ako. Tapos, meron akong 2 ohms dito. Lakihan natin. Dito meron akong another 2 ohms. It's another 2 ohms. Yan, o, di ba? Ganda na sulat ko. Tapos, meron akong voltage. Meron akong, sabihin natin ano to. 5 volts. Ayun. So, paano yung kukunin yung current? Paano yung current niyan? Hello, Mike Tess. Where are you? Nawala na sila. Hello. 2 plus 2 plus 2 yun, sir. Ha? Current 2 ang plus 2 plus hinahanap. 2. Total current. Naka-series ka. So, ohms law ulit tayo, no? Tama. So, meron kang V. Tapos, over R. Okay? So, ano yung V natin? Yung 5 volts po. V natin 5. is 5. 5. Ano yung R natin? 6. Tama. Yes, sir. Kasi yung RT mo is 2 plus 2 plus 2. So, meron kang 6. So, ang current mo Apo. ay, ano? Di-divide po. O, ilan ang 0.8. result? 0.8. 0.8. 0.8. Okay? Yun yung current mo. Total current.
Ha? Sa review yon. Paano kung ang hinahanap ay burahin natin ulit? Palitan natin. Paano kung hinahanap ay yung voltage dito? Yun yung hinahanap. So, meron kang 2 ampere ay 2 ohms. Dito meron kang sabihin natin 1 ohm at meron kang 2 ohms. 5. Meron ako ritong 5 volts. Volts So, yung hanap natin. so paano ako makukuha yung voltage dito sa area na to? Ang total voltage ko 5 volts. Ito, meron ako ritong 2 ohms at dito meron akong 2 ohms. So, paano ako makukuha yung voltage? Doon sa, sabihin natin na pangalanan natin tong ano, pangalanan natin R1. No? R1. Yan. Ang R1 ko ay 2 ohms. Pero ang hinahanap ko yung voltage nung R1. Paano yan? Anong idea niyo dyan? No? So, voltage property, kapag naka-series, sabi natin, series, no? Ang voltage property natin, yung total voltage mo is equal to V1 plus V2 plus V3 so on and so forth yan. No? So, kung titignan natin yung circuit natin, so ang voltage property niyan is in series summation. So, parang meron akong 5 volts, yun yung aking total voltage, okay, is equal to V1 plus, this is V2, and this is V3. V2 plus V3. Okay? So, yun yung aking voltage property in series. So, para makuha mo yung V1, kailangan mo rin kunin yung V2 at saka V3. Or, para makuha mo yung V1, kailangan mo makuha yung current doon sa 1. Okay? Tama. Tama, no? So, paano natin kukunin yung current doon sa 1? So, kapag naka-series ka sa current, kapag naka-series, ang total current mo will be equal to current dun sa 1, which is also equal to current dun sa 2, at equal din ng current doon sa 3, so on and so forth. Okay. So, ibig sabihin, para makuha natin yung voltage sa V1, tawag dyan voltage drop, no? Ang formula natin will be yung voltage ng V1 is equal to, paano sa Ohm's law? V is equal to current ng 1 multiply by the resistance ng 1.
Itong gagamitin natin. Okay. So, anong value nung I1 mo? Meron na ba? Wala pa, no? Pero, pwede ba natin computein yung total current? Pwede po. Pwede. So, para makompute yung total current, ng circuit natin, ang formula natin will be IT is equal to ano? Voltage over RT. Tama? Yes po. Tama. Ngayon, kung titignan natin yung circuit, Yes po. our RT in series, yung RT in series will be R1 which is 2 ohms plus R2 which is 2 ohms. 1 lang pala, no? Yung R2 natin is 1. So, yung R3 is 2 ohms plus 1. So, total resistance natin is ilan? 5. 2 to 1, that is 5. So, may RT na tayo, which is 5, no? So, balik tayo rito. Sa substitute nyo, VT natin is 5 volts. Over RT natin is 5 ohms. Current natin will be 1 ampere. Ito. Tama? Tama po yun, no? Ngayon, balik tayo rito. So, therefore, kung sabi natin kanina, yung current ay equal sa lahat ng element kapag naka-series. So, dito, anong current dito sa I1? Hello? Anong current dito? So, ang gagamitin natin current dyan is yung value ng total current, no? Anong total current natin? 1 ampere ang total current natin. So, ang gagawin natin ngayon dyan is ganire. Para makompute yung V1 will be equal to I1. Ano nangyari? Ba tayo na times R1 which is equal to aning R1? 2 ohms multiply by I1 1 ampere. 1 ampere. So, ang V1 natin is ilan? 2 volts. So, meron akong 2 volts dito. Okay? So, dito, ilan ang voltage ko rito? Sa R2. So, the same formula, V2 will be equal to I2 R2. Okay? So, I2 R2. So, V2 is equal to I2 R2 which is equal to 1 ampere. Ano yung R2? Times ano? Times 1 ohm. Yun yung R2. So, therefore, V2 is equal to 1 volt. Okay? So, meron tayong 1 volt dito sa V2. 1. So, sa V3, V3 will be equal to I3 times
R3. I I3 natin is equal to 1 ampere, no? Mumultiply mo by ilan yung R2? 2 ohms. Okay? 2 ohms. So, anong result? Ang result will be V3 is equal to 2 volts. So, yung V3 natin dito will be equal to 2 volts. So, yung V1 2 volts, V2 1 volt, V3 2 volts. So, check natin kung equal sa ating formula, no? Ito yung formula ng voltage in series, V1 plus V2 plus V3, so on and so forth. So, sa circuit natin, meron tayo baling VT is equal to V1 plus V2 plus V3. So, given ang total voltage which is 5 volts, ang V1 natin is, anong result ng V1 natin? Anong result ng V1? Yun lang, no? Nawala na sila. Balikan natin yung result ng V1. Anong result ng V1? 2 volts. V2, 1 volt. V3, 2 volts. So, substitute natin yung value. Kung yung V1 mo is 2 volts, meron kang 2 volts plus yung V2 mo is 1 volt plus yung V3 mo is 2 volts. Therefore, yung total voltage will be equal to the totality of the voltage of the three element. 5 volts is equal to 5 volts. So, ibig sabihin, tama yung computation nyo. Walang kulang, walang sobra. So, meron kang 2 volts, meron kang 1 volt, at saka meron kang another 2 volts para sa B3. So, pag naka-series, ang voltage niyan will be the summation, no? Ng bawat voltage sa bawat resistor. Pag naka-series, yung current is equal. Kung yung total current mo, yun yung current lahat sa bawat resistor. Kaya balikan natin yung problem kanina. Ang ginamit kong current dyan is 1. All throughout the computation, 1. No? Pati dito, 1. Kasi, sabi sa properties, yung current is equal kapag series. Okay? Paano kung parallel? Paano kapag parallel? So, kapag parallel, ang network nyo, kapag parallel ang connection nyo, ang mangyayari, ano ba yan? Nagsulat. Kapag parallel ang connection nyo, ang mangyayari sa inyo, let's say, parallel, no? Yan. Pag parallel, yung total voltage mo will be equal to sa voltage ng isang resistor, tapos is also equal doon sa voltage drop ng another resistor at equal sa voltage drop ng another resistor, so on and so forth hanggang Bn.
Kaya nag-experiment ba kayo ng electronics nung high school? Pag parallel, malakas yung ilaw, no? Pag series, mahina. Kasi pag series, naghahati-hati yung voltage nyo. Naghahati-hati sila dun sa total voltage. Pero pag parallel, kung yung voltage doon sa, kung yung total voltage, yun din yung voltage ng V1, V2, V3, so on and so forth. Pagdating sa current, baliktad sila, no? Yung total current, pagdating sa parallel, is the summation ng current 1 sa resistor 1, current 2 sa resistor 2, current 3 sa resistor 3, plus so on and so forth. Kung meron pa mga resistors. So, nagbaliktad ng property. Okay? Question? Wala. So, kung kukumputin ngayon natin, let's say, gawa tayo ng another sample. Ganyan, no? Yun. Ano to? Series parallel. So, meron ako ritong 3 volts. Wag 3. Gawin natin ano. Meron ako riyang, let's say, 5 volts. Dito ang R1 ko ay, let's say, 2 ohms. Dito another 2 ohms. Yun. No? Tapos ang hinahanap is yung V1. Nasaan yun? Dito. Voltage drop dito. V1. Hinahanap din yung V2. Saan? Voltage drop dito. V2. Okay? Tapos hinahanap yung I1. Current dito. Sa resistor 1. At yung current sa resistor 2. Yan yung mga required. Current sa resistor 2. Okay. So, anong value ng V1? Paano nyo kukunin yung V1? Iko-compute nyo ba yung V1? Hello, mic test. Kukompute nyo ba yung V1? Kailangan ba i-compute pa yung V1? Uy. So, based dun sa property, kapag parallel ka, yung V1 and V2 and V3, so on and so forth, is equal to the total voltage. So, therefore, yung value ng V1 is 5 volts. At yung value ng V2 is also 5 volts. Yung current, pagdating sa parallel, is the summation, no? Summation ng current 1 and current 2. That is your total current. Okay, summation ng current 1 and current 2. That is your total current. Ngayon, pwede rin natin computein yung total current using Ohm's law. So, paano natin kukumputein yung total current using Ohm's law? So, total current will be equal to ano, mga kapatid? Total voltage over total resistance. Yun yun. So, total voltage natin is 5 volts. Anong total resistance natin? Meron ba? Wala. So, sideways Wala po. tayo. Total resistance will be dalawang resistor in parallel. That is R1, R2 over R1 plus R2. Tandaan niyo to? So, RT will be 2
times 2 over 2 plus 2. So RT is equal to 1 ohms. So, yung RT natin is equal to 1 ohms. So 1 ohms. 1 ohms. So total current is 5 over 1 which is equal to 5 ampere. So ito yung total current natin. So paano natin kukumpitin yung current sa 1? Yung I1. Okay? So yung current sa 1, saan natin susulat dito, no? Yung I1 mo, pwedeng Ohm's law, no? Ano yung V1? 5 volts. Ano yung R1? 2 ohms. So therefore, 5 volts over 2 ohms. 2 ohms. So, I2 will be ilan? 2.5. Tama? So, meron akong 2.5 ampere para sa I2. Sa I1. I1 to, sorry. This is I1. Paano yung I2? So, paano yung I2? So, yung I2, the same formula. Using Ohm's law, I2 will be equal to total voltage or voltage across I2, which is 5 volts, over resistance across I2, yung R2, which is 2 ohms. Parang So I2 laking. is equal to 2.5 ampere, 2.5 ampere. So pareho lang, no? 2.5, 2.5. So i-check natin kung tama yung computation natin. Ano yung IT natin? 5. Okay? So kung babalikan natin yung properties ng current sa parallel, no, yung total current will be the summation of I1 plus I2 plus I3 plus so on and so forth hanggat meron pang nakakonect. So sa case natin, dalawa lang ang nakakonect. So therefore, yung IT will be equal to I1 plus I2. So, given yung total current which is 5 ampere is equal to 2.5 ampere plus 2.5 ampere. So, 5 ampere is equal to 5 ampere. So, meaning, tama yung sagot natin dito, no? So, dito, ang V1 is 5 volts. Ang I1 is 2.5 ampere. Sa B2, 5 volts. I2 is 2.5 ampere. Okay? Question? Wala. Wala po. Wala. Wala po, sir. Walang question? Wala po. So, Wala wala. po, sir. No? Wala. Wala. Okay. So, okay na. Activity na tayo. Hanggang mamayang alas 12. Ang allowed lang mag-submit yung 35 na present. Okay, lalabas ako, kunin yung attendance. Okay, so, Okay po. ito yung problem nyo. Meron akong circuit, ganito itsura. Yan. No? Yan. Tapos, pag ganon. Okay. So, ang total current will be 3 ampere. Ang R1 will be 2 ohms.
R2 is 2 ohms. R3 is, sabihin natin ano to, 3 ohms. Ako, hindi na makasulat. 3 ohms. Yan. Okay? So, ano ang required? Hanapin nyo ang dapat hanapin. No? So, ano mga kailangan nyong hanapin? Hanapin nyo si VT. Total voltage. Ito yan. Kaya, parang medyo sobrang liwanag. Ay, sakto. Total voltage. Next, kailangan ko rin yung voltage across R3. Question number 2. No? Question number 3, kailangan ko yung voltage across R1 and 2. Ibig sabihin, yung voltage pag magkasama yung R1 and R2. Kailangan ko rin to. No? Exclamation point. So, ilan ang required? 3. 1, 2, and 3. 25 items each. 75 points. Picturean nyo. Napicturean na. Napicturean nyo na ba yung problem? Opo. Okay. So, Okay na, sir. Wait lang po. sige. Wait lang, sir. Sige. Okay na. Huwag mo na kayo Yes. lalabas, mag-attendance tayo. Stop ko lang yung recording.